Okay, so good day everyone. Allow me to present to you the annotation of Rizal to the chapter 8, which is the challenges and criticism na na-encounter ni Rizal. Ano po? So, yung challenges, ito yung mga hamon na kung saan hinarap ni Rizal noong sa mga panahon ng Spanish. So ito yung mga nagpapakita ng hadlang na sa pagsisikap ni Rizal na maipahayag yung kanyang mga ideya, yung kanyang mga panawagan dahil sa ilalim ng pamamahala ng mga Spanish. So unang na dito yung minor ratings. So yung minor ratings, tumutukoy ito dun sa akda ni Rizal na hindi siya masyadong sikat or hindi siya na-publish, di katulad nung No Limit Tangere and del Filibusterismo. So ito naglalaman to ng ito yung naglalaman ng mga lipunan, yung mga halagang ideya, mga pananaw ni Rizal na tungkol sa lipunan, sa politika, and then sa kultura. So yung minor writings hindi siya na-publish, so parang kinumpiskate ito ng mga Spanish. So for the number 2, copies of books were banned in the Philippines, and the 19th century are confiscated by the Spanish customs in Manila and other ports. So yun na nga na pinagbawal na yung pagkopya ng mga libro noong 19th century sa Pilipinas, and kinukumpiska to or kinukuha ng mga Spanish sa Maynila at iba pang daungan. So nung panahong iyon, ito yung akda na naglalaman ng mga impormasyon ng mga nasyonalismo ay tinuturing na talagang mapanganib, kasi nga alam naman natin na yung mga Spanish is talagang talagang labag sila, or hindi dapat malaman yung kanilang mga like sa language, ganyan. So ito pinagbawal to, kinumpiska to kasama yung minor writings. So ito yung mga kaya yung mga mambabasa at mga estudyante ay nahihirapang magkuha ng mga copy nito, kasi nga kinuha o kinumpiskate ng mga Spanish. So for the number 3, rare and out of print. So ito na, bihira na yung imprinta nung mga Nobel ni Rizal, kasi parang madalang na wala ng copy. So dahil nga doon sa pagbawal at pag-confiscate nung aklat ni Rizal, ito na yung bihira na lamang, wala nang bagong imprinta na nai-release. Yung like for example, yung Nobel parang putol na, hindi na sinundan ng pages. Ano po? So pang-apat is they didn't have a second printing and few copies and circulation with left hidden and unread. So ito na yung wala nang imprinta, wala nang print na sumunod. So kakaunti na yung mga printer ay yung mga copy na naiwan at nakatago at hindi pa mga naibabasa. So ibig sabihin, kung marami pang mga libro na hindi pa naglalabasan or hindi pa lumalabas, so ibig sabihin may mga hidden novel na nakatago, yung novel ni Rizal. So dahil nga doon, napakalimitado na talagang sa mga tao na mambabasa dun sa mga novel. So okay, so ito na yung let's proceed to the criticism of Rizal annotation. So ito yung criticize ni Blumentritt, si Ferdinand Blumentritt na kaibigan ni Rizal, na yung sa annotation dun sa aklat ni Antonio de Morga, Sucesos de las Islas Filipinas. So ang una dito is the Rizal censured the events of past centuries according to the concept that corresponds to contemporary ideas. So ito yung paghatol sa nakaraan batay sa mga konsepto ng kasalukuyan. So ayon kay Blumentritt, nagkakamali daw si Rizal dun sa paghatol ng pangyayari noong ika-16th century na gamit yung konsepto ng 19th century. Yung mga historiador, yung mga manunulat
ay sabi niya ay dapat daw ay mag-ingat sa paglalapat ng mga information or idea kasi nga talagang delikado. Ano po, delikados lalo na sa mga Spanish. Alam naman natin kapag naglabag ka dun sa mga Spanish is pwede kang patayin. Ano po? So, pangalawa, it is the against Catholicism. So, yun na nga, kinriticize niya na si Rizal ay against sa mga Catholic Church. Kasi alam naman natin na yung mga priors ay talagang grabe yung mga ginagawa nilang pangahalay sa mga kababaihan noong panahong iyon. So dito, hindi sang-ayon si Blumentritt sa pagpuna ni Rizal sa Catholicism kasi naniniwala siya na sabi niya hindi relihiyon ang dahilan kung bakit may mga masasamang pangyayari sa Pilipinas so kundi ito yung mga gawain o pang-abuso ng mga ilang pari. Yun nga yung kasasabi ko lang na talagang ginagahasa ng mga friars yung mga kababaihan noong panahon yun. So dito, ang pagtulig sa relihiyon mismo ay hindi daw patas, parang kinontradict niya yung hindi siya sang-ayon dun sa ni Rizal. So hindi daw yung makakatulong sa yung against ka sa Catholicism, hindi daw yung makakatulong sa paghanap ng tunay na solution about sa mga problem nga na kinakaharap ng Pilipinas nung nasa ilalim pa tayo ng mga Spanish. Ayan, so ito yung sulat ni Blumentritt kay Rizal. So sabi niya dito talagang parang lubos talagang napapahanga o nagpapahalaga yung mga sulat ni Rizal. So sabi niya hindi daw mapipigilan yung pag-amin niya na ilang beses na napansin niya talaga na nakikibahagi si Rizal sa mga ilang mga manunulat na mga moderyo na nag-aayon yung sinasabi ko na yung mga naglalapat ng mga idea nung nakaraang panahon. So sabi niya hindi dapat daw ganon. So ang isang historiador daw, isang manunulat ay hindi dapat ipapalagay sa mga taong noong ika-16 century, ikalabing-6 na siglo ay sabi niya dito ay abot tanaw daw yung mga idea at parang ito yung parang nagsulat sila nung nangyari nung ika-16 siglo na nirelate nila dito sa 19th century. So ito yung pangalawang so sabi niya dito hindi siyang sang-ayon na yun na nga against na si Rizal sa Catholicism, na sabi niya naniniwala si Blumentritt na matatagpuan ang pinagmulan ng mga maraming pangyayari kung na ikinalungkot nga ng mga Spanish kung para mapabuti yung mga pangalan is ng Europe. Sabi niya dito is I believe that you cannot find the origin of numerous events inevitable for Spain's and for the good names of the European race and religion, but in the hard behavior and abuses of many friars. So yun na nga, dahil nga against si Rizal is kasi totoo naman talaga kasi hindi ka sang-ayon sa mga ginagawa ng mga friars na panghalay do sa mga kababaihan sa Pilipinas kasi nga labag talaga yun. So si Rizal naman kasi wala siyang kapangyarihan para ipaglatanggol yung mga kababaihan. So ang dapat lang niya gawin is itong yung sulat talaga yun yung ibig sabihin ni Blumentritt sa message kay Rizal. Ayan, so ito naman yung binanggit na nagpakita ng mga criticism sa paggamit ni Rizal sa kasaysayan bilang isang sandata ng propaganda laban sa mga pang-abuso ng mga Spanish. So una na dito is yung Rizal used history as a propaganda weapon against the abuses of Spaniards. So dito, yung pangunahing argument ni Rizal, argument dito is nagsasabi na si Rizal daw ay hindi tunay na interesado sa kasaysayan, na para bang sariling kapakanan lang nito ang iniisip. So
kundi parang ginagamit niya yung nito upang mapagsilbihan niya yung mga layunin bilang isang propaganda. So ito na nga yung na-publish niya na novel, which is The No Limit Hungary and El Filibusterismo. So ito yung puno ng mga ategorya, yung mga symbolism na naglalayong ilahad yung mga kalupitan at kawalangyaan na ginagawa ng mga Spanish sa mga kababaihan ng nakaraang panahon. Pangalawa is the problem with Rizal at his ambiguity. So ito na yung pagiging malabo ni Rizal. Para bang yung isang statement is nagpupuna ito dahil sa kanyang mga akda. So parang sinasabi dito na maaari kang bigyang kahulugan ng iba't ibang paraan. So yung dito yung mga tao is nakikita nila yung mga akda na mga parang pag-atake sa mga Spanish. So habang dito, ito yung panawagan ni Rizal, o ito yung panawagan sa reforma na talagang malabo na yung kanyang mga mensahe at nagdulot ito ng pagkalito at pagkalito sa mga mambabasa. Kasi nga ganun na yung yung the problem with Rizal is it is ambiguity. So pangatlo, it is what was them to historical to scholar or propagandist. So ito na yung itunuturing na masyadong masaysayan. So masyado na tong akademiko pagdating sa mga propaganda. So dito sabi dito is pagiging masyadong makasaysayan at mga akademiko yung mga akda ni Rizal na yun ang sa hamon, which is nagpapakita ito ng which is ito yung naglalahad ng mabilis direktang resulta. Kumbaga yung sulat ni Rizal parang ito yung naging sandata niya. So yung akda ni Rizal nangangailangan ng masusing pag-aaral. So parang kailangan talagang bubunuin mo yung kakabasa ng mga akda ni Rizal. So ito na yung masusing paraan sa pag-aaral, pag-unawa na hindi laging angkop na mabilis na yung sa propaganda, hindi angkop. Okay, so pangapat, to bias, too much work of propaganda. So dito sinasabi dito na masyado na daw may pagkiling, parang tagilid na kumbaga. So masyado nang maraming gawa ng propaganda. Ito yung pagiging itinakda na kung saan merong idea or pagpuna. So yung kanyang akda nagpapakita na mga malinaw na panglaban sa Espanyol. So ito yung ginawa niyang sandata para sa mga Spanish. So ilan mga nagsasabi dito na nagpapahina daw ng kredibilidad ng kanyang argument. So ang pagiging masyadong propaganda ay maaring magdulot ng pagdududa sa kanyang mga layunin at motibo. So parang dahil nga doon sa propaganda, parang hindi na maayos yung pagkakagawa, kiriling na ganun. So ayan, so yun lang po ang report ko. Sana ay mag-enjoy po kayo.